But ang mga guests natin today are coaches from different basketball camps. Again, this is Migs, your host, and my co-host, Kevin. Hey, what's up? Welcome to WizPod. Hello, good afternoon, good morning, good evening, kung anong oras man kayo nanonood ngayon. Andito na naman tayo, another episode for WizPod. I'm your host, Migs and Kevin. So, ang mga guests natin today are basketball coaches dito sa Baguio. Hindi lang coaches, mga mga founder ng mga basketball camps. Founder ng basketball camps, coaches, former players, pinagdaanan lahat. Yan. So, let's introduce them isa-isa. Mag-umpisa tayo kay Sir John. Name's Coach John. Head coach of Hoop Dreams Basketball Camp. Yeah. Been doing this for, since 2003. Coach, ang tagal naging player na. Naging player ba kita? Literal. Literal. Oo. Kailan na ako katanda? Magkaedad na tayo ngayon. So, yun lang. I'll introduce more of myself siguro as we go along the podcast na lang. Naalala ko player ako ng yung Hoop Dreams kasi before, Coach Jan, kung tama. Ito yung nauna eh. Ito yung naunang pangalan talaga. Yeah, Hoop Dreams talaga. Hoop Dreams. Kasi naalala ko, naging player ako, hindi na Hoop Dreams yung pangalan. Phenom Grounds na. Oo. Yan, the likes of Tyron Mendoza, si Chavez, Elefante. Cyril Elefante. Ay, alam mo, funny story sa Manila kami itong New Year. Nag-check-in sa hotel yung misis ko. Nasa kotse lang, naantay ko siya. Lumapit siya. Lumapit sa misis ko. Mamaya, lumabas sa lobby. May hawak na baby. Kumakaway sa akin. Hindi ko suot yung glasses ko. So, hindi ko siya namumuha. Pagtingin ko, si Elefante. So, talaga ba? Kita pa kami sa Manila. Neto lang. So, after ilang years, doon ko pa siya makikita. So, Coach, talagang yung age mo, masasabi mo, may anak ko yung player mo. May, totoo. Ako high school pa lang. Coach Tudlong. Oo, syempre. Although, during that time kasi hindi ko naman kino-consider na it's not until 2020 ko na talaga na-embrace yung pag tinatago kong Coach John, yung ganyan. Dati parang cringe pa pagka sinabi si Coach John. Parang kuya lang, ganyan lang. Anyway, saka natin malalaman yung buong story niya. Tama, mismo. So next, of course, diba, CJ. Ikaw naman, CJ. Coach CJ. I'm Coach CJ, Line Arts Basketball. Co-coach po, assistant coach po ni Coach Kevin sa University of Baguio and sa Berkeley School po ako. Grabe, no? Yung mga player mo, yung mga alaalaga mo dati ngayon, coach na. Maaga po ako nag-coach eh. Actually, parang 22 na po. 21 po ako nag-start mag-coach. Sabi nga po nila, sobrang nasa age pa po ako ng paglalaro dapat. Oo nga. Alam mo, totoo yan. May mga naririnig din ako na ang aga nyo mag-coach, lalo na sa age namin. Kasi parang ang mga, di ba, parang pag-coach kasi parang nasa around 40s pataas. Papaksak na basketball ka. Mga veteran age na hindi ka na makatakbo eh. Oo, yung mga diba? ganito. If you can't do it, teach it na eh. Oo, mismo. Ito mga malulupit pa to. So, na-expose lang po talaga ako ng maaga dun sa school na pinag-coachan ko. So, dun po nila ako dinala. So, din-start ko na rin po yung coaching sa Line Arts Basketball. Pero, I mean, hindi ka na naglaro nun o gusto mo pa maglaro or... Pandemic po kasi, naabutan po ang pandemic. So supposedly magta-try pa po sana ako mag-try din mag-Manila. Kaso, yun nga po, nung makat ng pandemic, wala na pong option. Wala na pong choice talaga. Lockdown. Tapos naalala ko po yung time po ni Coach Mav yun eh. Bautista? Sa Manila. Maverick Bautista. Mavs Phenomenal po siya. So, parang grabe po trend ng coaching yun. Tapos natripan ko na rin po siya aralin.
Then na yun, nag-start po, yun na po siya. Marami mga batang coaches ngayon kasi more on skills, skills na Skills training na po ang uso ngayon. Kumbaga ano sila ngayon, hindi siya yung sa level ng handle ka ng team. Parang mga individual Skills development na po skills talaga. development. Tama po. Sir? Si bayani at bayani mo. Okay, ako si Coach Dennis, founder ng Mamitas Basketball League and Mamitas Basketball Camp. Nag-coach ako siguro nung inumpisahan ko yung basketball team na Mamitas since 2018. 2018-17, diyan ako nag-start. Kumbaga, inaral ko lang. Yun lang. Naging player ko nga si Coach Kebs. Coach Kebs. Pero, Naalala ko yun, talagang pinupuntahan pa ako sa bahay, makuha niya lang ako. May kasama mang bulalo, no? Laro ko naman sa team. Okay. Introduce yourself din naman. Oo nga. Hello. Diba ako? No need for introduction. Coach Kevin. Naman si Kevin Ako si Coach Kevin. Ako rin, kung naiintindihan ko yung sinasabi ni Coach Jan na parang cringy pa yung pag tinatawag kang coach. Kasi ang tagal mo naging player, never ka naman talaga naging coach, sa totoo lang eh. So, ngayon tinatry ko siyang i-embrace. Kasi parang nung naglaro nga kami ng shoutout through one sports league, ang ganda ng liga. Oo, nanood kami kagabi. Well anyway, nung naglalaro kami, kalaro namin 13, yung mga bata. Parang dumating ako sa point, nung time na yun, na-realize ko na parang end of an era. Wala na, tapos na to. So, kaya tinatry ko yung embrace yung coach. As a player, ang as a hirap player. yun. Mahirap. So, yun, dati ang camp na natayo ko nun yung Dominate Camp. Pero nawala na siya after pandemic. And then, tinayo namin ngayon yung Ecclesia na basketball camp. Yung Ecclesia basketball camp, more on ano kasi yun. Yung basketball hook lang talaga siya, coach. Ang pinaka-main purpose nun talaga is to introduce God. Yun talaga yung pinaka-focus nun. So, kumbaga yung budol lang basketball sa Ecclesia, kumbaga talagang hook lang siya. Now, once na nahatak na namin yung mga bata, now we start to share the word, disciple them, ganyan stuff. Anyway, coach din ako ng Cardinals recently lang. Hey, congrats Congrats sa Cardinals Mismo. Sabi ko nga, nung natalo kami ng Bial, sabi ko masakit matalo as coach. Sabi ko sa career ko, ang dami kong naging defeats. Pero iba yung sakit nung natalo ko dito as a coach. Kumbaga, ewan ko kung bakit. Pero ang sakit talaga. 1 week hindi ako lumabas ng bahay. Pero ito yung first... Mahirap. Pero ito yung first year mo as head coach, di ba? First year. Ang hirap. Sobrang hirap. Literal. Sabi ko parang hindi ko matake. Pero totoo kasi yun I mean, totoo yung kasabihan na pagkapanalo yung team, gagaling ng players. Yes. So, pagka natalo na yung team, mali yung call ni coach dito, mali yung ni coach dito kasi totoo. ganito yung ang hirap tanggapin. Di ba? Totoo yan. Especially pag syempre sa'yo competitive ka During your time sa Cardinals, kayo yung alam mo yan, kayo yung nagcha-champion nun So parang may legacy ka as a player na in-expect ng mga tao, mabring mo siya as a coach. Diba? So, comes with the job. Diba? Oo, Defeat tama. is defeat. Defeat. But we have to be gracious in defeat. Gracious in defeat talaga dapat. Correct. So, now, na-introduce nyo na yung current selves nyo. We want to hear from you kung paano yung life nyo as players. Nung players pa kayo. Playing days. Heydays. Playing days. So, po ata ako, pinama. Ito na, pinakabata. Pinakabata. Kasi generational Oo. Parang nag-start po ako nun. Actually, si Coach Joel po nun. Joel Flores po, grabe po yung shoutout coach. Grabe po yun. Si Coach Joel. Wala po ata talaga akong chance makapasok sa team. Kasi sinasabi lang po ni
Kuya Kevin ng time. Hindi, training ka lang. Tapos nakita ko na po na, ay, kakat na ako dito. Hanggang sa sinabi nga po sa akin, wala kang pag-asa dito. Si Coach Joel po kasi gano'n eh. Diba? Sobrang straightforward niya po eh. So sinabi niya po, wala kang pag-asa mag-basketball. Yun na po ata sabi niya sa akin. Pero nag-stick po ako dun sa ginagawa po namin. Then for parang lahat na po ata ng team binalagas na nun. Ako na lang po ata nag-iisang player po doon na hindi po na-recruit, na nakikitraining lang, gano'n nga po eh. Wala po akong playing time nun eh, kahit sa scrimmage. Nagadala bola, tubig, gano'n po itsura ko nun, nag-start po ako. Tapos eventually, mga after a year, nilain na po ako ni Coach Joel, yun po yung start. Pero ang itsura po nun, 3&D lang po ata tawag nun. So 3 points ka, depensa. 3 points, depensa. Yun lang po, bawal pa po ako mag-dribble eh. So, kasi wala po talaga ang skill. Kasi hindi ko rin po talaga nakita yung sarili ko naglalaro ng high level, ng college basketball. So, ayun, in the long run, nag-start na po hanggang sa yun. Last year ko po before pandemic. Yun na po yung captain year ko sa University of Baguio. And buti na lang nga po. Natapos po siya ng ganong kaayos. Pero yun na po, nakat po ng pandemic. Sabi nga po nung batch po namin na yun, dapat 5 feet po to eh. Yun po yung sinasabi po nila. Kasi maganda po talaga yung pandemic. Oo, nag-pandemic lang po talaga. Sayang. Sino nung time mo yung sino malakas na NBA player nun? Para lang malaman natin yung yung generational gap talaga. Parang peak ni Steph Curry po yun eh. 16, 17, 18. Grabe, bago pa lang. Very recent talaga. Hindi yung sa atin. Eh, Coach Jan yata sila magsibot. Ay, malumbo. Magic Johnson, hindi naman. Hindi naman. Layo na. Yun pa po yung nananalo sila sunod-sunod. Na parang, ako yung back-to-back po. Kaya nga totoo yung sinasabi nila na pag yung isang bagay ginusto mo tapos hindi mo sinukuan, no, you will reap. Totoo. Oo, totoo yun. Tama. Totoo Oo. yun. Oo. Yan ang pinakamagandang example na, alam mo yun, na pagka kunwari ikaw, mas lalo sa'yo, nasa coaching ka na. Di ba? Alam mo yung experience na naranasan mo. So, di ba? Hindi mo lang siya pwedeng sabihin. Madali kasing sabihin, yung kunwari, ako coach, hindi ko naman naranasan, pero since ito yung yung umiikot sa atin as coaches, no, na ganito dapat ang sabihin mo sa player, ganito dapat. Pero kung hindi mo kasi naranasan yung bagay na yun, nagre-reflect eh, nakikita ng mga bata yun. Di ba? Yung sincerity mo na ako naranasan ko yan na injure ako. So kung nakita ko yung player na natapilok, alam ko yung sakit. Di ba? Mas sa mga bata ngayon, kunwari, na ano sila, natapilok ko ganyan, tapos gugulong-gulong sila doon. Gugulong-gulong sila sa court. Ay, papanik na yung mga ibang bata. Ako, nandun, lapit ako. So, sub ka na. Coach. Kaya pa, coach. Tumayo ka dyan. Huwag kang gugulong. Alam mo yung bata na yung nasaktan tapos papalapit yung coach niya. Shucks, ito na, makakaramdam na ako ng simpat. Sub na kita. Tapos nakaka-start ng scrimmage. So, kaya mo na. Hindi mo na kaya. So, sub ka na. Tatawag ka na ng player. Hindi, coach, kaya ko to. May hihinga pa ka. Pagpag lang. Alam mo na yan. Alam mo na yung pakiramdam eh. So, alam mo dapat yung reaction ng bata. Diba? Oo, tama. Sabi po namin, wala pong recruitment eh. Parang hindi po nararank yung mga player. Unlike po ngayon na, ito yung sikat na pwede recruit. Sa akin po talaga parang out of the radar po ako eh. Parang sino ba to? Saan ba galing to? Bigla lang po akong lumabas doon. Pero fruit of hard work po yun. Yun po yung masasabi ko dun sa life ko as a player. Talagang sipag hanggang sa... Yung ngayon kanikwento ko kasi dati nung dumadayo kami sa MCO, sila yung harang. Sabi ko, nakalaro na kita dati CJ. Sabi, hindi niya matandaan. Eh sila nga yung harang sa MCO. Oo, magkano rin yung kinita mo sa amin eh. Ganun po yung nangyari sa akin as a player na wala po kami makita. Si Kuya Kevin po may mga examples po siya nun eh. Na parang si Kuya Buboy po atin. Na yung start niya po talaga, gilid ka, hindi ka magsiscrimmage, tapos pagbubuhatin ka pa ng tubig, bola, ganun po yung start ko talaga as a player. So parang sino po bang mag-aakala bigla na? Akalain. Oo, yun po. Pero na-impress po ni Kuya Kevin sa Gateway Hoops po yun. Na, ewan ko po, maalala niyo to Kuya, yung nag-huddle po siya.
Tapos tinuro niya po ako. Wala po talaga yung tsura ko po nun. Mohawk pa po ata ako nun eh. Tapos ang payat ko. Sabi niya, malay mo CJ, ikaw yung next na UB Cardinals. Sabi niya po sa akin. Yo. Tapos yun po yung parang pinanghawakan po ng time na yun. Tapos biglang, so si Kuya Kevin po may kasalanan pa. Ito pa may kasalanan. Sorry, kasi it's more of believing something you don't see yet. Di ba? So, malaking bagay. Anyway, si Coach Jan, ikaw, as a player. Ako ba? Akala ko ba, ay, kasi ako yung susunod na yung sa age, ano? Sa age. Oo. Yung pinakabata ang huli. As a player, start ako siguro nagpasa rin kasi ako sa City High under kay shoutout Sir Tolentino. Mga tatandaan na ni Kevin yun, naabutan niya ba? Oh. Start ako doon. Yun, hindi ko na tinuloy as varsity kasi skills, suntukan eh, gangster nun eh. Sa basketball, gangster. Oo, noon, di ba? Pag wala, gangster. Di, parang tinalikuran ko yung basketball noon. Then, after noon, nainggit ako sa mga parang establishment na may mga teams. Kaya po, tama po sir. Mga teams. Kaya ang ginawa ko, rin ako, may establishment kami noon, may mamitas, di ba? Restaurant. Kaya, inano ko si mother ko na ko ng basketball. Then yun. Ayun na, dire-diretso na. Kasi, yun na po siya. Hanggang ngayon, meron na. Naging successful naman yung Ngayon, liga. Ngayon, MPL. Kumbaga, umabot na tayo sa Season 2 na nga po. Grabe po yun. Basketball league na yung inaano mo ngayon. As a player, wala naman akong patutunayan kasi Hindi na Tapos na. hindi na kailangan. Kumbaga, doon pa lang tinatapos ko na yung career ko. Kaya minsan iniisip mo, ba't ka ba nandito? Mga ganon. Yun lang naman. Sinong NBA player ang nun? NBA Malakas. player, malakas. Kobe na ako. Kobe na po talaga. Kobe na Kobe talaga. era. Mamba. Mamba. Oo. Magkaedad Oo, kami, ano, kaya Kobe. Nakabutan ko sa school. Oo. Kaya sabi ko sa'yo, high school pa lang ako, coach dun na eh. Totoo naman. Kung makapag-bisto ng mga edad ng mga ito. Wagas. Hindi po diretso. Sino next? Ako, syempre, sabi nga pinakabata yung ano eh. So ako, as a player, ang experience ko is, marami kasi eh. Kasi since first year high school ako, naging player na talaga ako. Pero mas, kumbaga nakita ko yung competitive side ng basketball pagdating na ng mga third year ko. Yung first, second year ko kasi parang, yung ano lang eh, enjoy lang. Pero malapit na sa Kevin nun, nagkalaro tayo nun sa DPS eh. Talaga ba? Naglaro tayo sa DPS. Tinapalang ka niya. Bata pa si Kevin nun. Ako, tinapalang. Naririnig ko na Sinahod ka, ano? si Ordunia ng sa Engineer Seal, sabi. Tapos parang Victoria Village kami. Naglaro tayo. Tapos, malapit nga itong batang to sabi ko. Grabe, itong year yun. Siguro, hindi ka pa City High, hindi ka pa nag-aaral City High nun, alam ko. Bata ka pa nun. Pero, nakikipaglaro siya sa mga age namin. Tapos, talagang swabe yung mga spin move, mga ano. Bata pa lang namimigay na, no? Yun siguro yung siguro yun yung isa sa nung nagbigay sa akin ng parang pagmamahal sa basketball kasi football naman talaga. Football talaga. Football ako. Pero nung nag-basketball ako, parang alam mo yung parang you found something that you love. Yung alam mo yung gano'n na feeling. Tapos hindi mo na siya pinakawalan. Pero maganda yun eh, yung mag-uumpisa ka sa ibang sports. Kasi kunwari ikaw football, yung footwork mo may Kaganda ng football. Oo, meron namang Laking bagay po lang. tulong. So talagang yun nga na-realize ko yung competitive side ng basketball pagdating na ng third year. Na-realize ko na hindi lang to basta laro na nag-enjoy ako. I want to win. Ganun na yung utak. So yun training hanggang sa nakapunta ng kung saan-saan. Scouted by different schools. Offered by different schools sa Manila, ganyan. Pero, ano talaga eh, kumbaga, pag ibang plano ng Lord sa'yo, kahit anong gawin sa'yo, iba talaga. Pero yun. Pero considering na during Kevin's time na walang social media, na
narinig mo yung pangalan niya, Mm. no? Going around as a good player. That speaks volumes na. Di ba? Kasi hindi katulad ngayon, lahat na may highlight eh. Oo, totoo. Di ba? Totoo. Lahat na may highlight, social media na nagdadala. May sinend nga ako kay Kevin nung minsan sinend ko yung parang footage nung Bial nung naglalaro pa siya. So, Yung payat. pinapanood namin. Yung pa- Wow, ang butiki Solid dito. Ang to payat solid niya. yan. Pero ang lakas maglaro. Mas maglaro yan, sige. Oo. Sila pang kasama niyan, sila Kep. Oo. Oo. Ayun. Tama. So, sinong player nung time mo? Ganun din, Lebron. Lebron? Yun ang kumbaga, yung tumatak sa akin. Ano. Kaya sabi ko, ano ka ba? Cleveland ka ba? Ano ka ba? Hindi, Lebron ako. So, kung nasa sinunod, pumunta siya ng kung saan man. Same. Die hard fan. Oo, GOAT era niya yun eh. Goat era. Ikaw, Sir John, as a player. As a player, nag-start ako sa sa amin lang, sa barangay lang namin. So, mga mosquito. Kasi yung school ko dati, St. Louis School Center, wala kaming basketball program. Mga madre kasi yung doon. So, ang mga pumuputok na school noon was SLU, laboratory. Sila talaga yung mga, kung lab player ka, solid ka na nun. So, kami center kami. Meron kaming isang naging teacher na, sabi niya, buo tayong team, katsunapin natin yung lab. Okay. Isang game lang yan sa isang taon na parang showcase lang na magpa-practice kami the whole year tapos isang game lang lalaroin namin against lab. Grabe Solid Sa center yun. nun, very crime yun, center, crime na nagla-basketball ka. Although meron kaming courts yung pero hindi pinapagamit sa amin yun. Pagka naka-shorts ka sa school, ang bagay na parang, ba't kayo naka-shorts? Hindi naman Violation, natin no? P-uniform yan. Parang ganun. Kasi medyo, yung mga sisters ng mga madre kasi yung sa center, stricto talaga sila. So, start doon. And then, high school, meron akong friend sa lab, sa center, na lumipat ng lab just to play. Na mag-SBP lang. So, lumipat siya. Yung mom ko, hindi naman niya maintindihan yan. So, nagstay ako sa center. Tapos, nung summer ng first year, inaya niya akong mag-tryout. Ang tryout kasi ng summer ng Passerelle dati sa Navigators na eh. So, ang may handle sa amin nun sila Coach Jerry Jimenez. Oh, grabe. Referee, si Coach Jerry Jimenez. At saka si Coach Tony De La Serra. So, pag Passerelle ka, hindi yung coach namin ng high school ang magte-train sa amin. Doon kami sa college nagte-training. So, nakuha na doon, Passerelle, varsity sa Boys High. And then, I started sa Navigators as, actually, initial team, after ng tryout, kasama ako dun sa 15. Kaso meron kaming isang player na parang, kasi bago yung coach namin nun eh. So, hindi niya kilala yung mga lumang players. So, nung linabas niya yung initial lineup, ako yung nakasama, kaso merong isang player na who was graduating na needs yung scholarship, syempre. So, parang, since first year ka naman, mag-intrams ka na muna. So, nag-start ako sa intrams muna, sa engineering. And then, bago ako naglaro sa Navigators. Pero nung naglaro kasi ako ng Navigators, wala na yung puso ko sa basketball nun eh. Talaga ba, Coach? Wala na. Hindi. Nawawala rin pala yun. Wala rin. Oo. Nung time na yun, more on na ako, performance arts na. Ganun ba? Oo. Theater? Ganun, sir? Hindi. Sabi mo nga, yung mga era yun, yung mga hip-hop. Okay. Kumbaga tumalikod din. May time talaga na mas pipiliin mo yung iba eh. Hindi ko na siya na-concentrate. I played 1 year sa Bial. Then after that, wala na yung puso ko sa basketball. Naglalaro-laro ako with my friends, pero hindi na siya ganun na... Hobby na lang. Hobby na lang siya. Totoo. Parang papawis na lang talaga. Tapos doon na, na ako doon. Doon na, from there, nung pabagsak ako ng playing ko, yung mga pamangkin naman ng girlfriend ko dati, na wife ko na ngayon, na nakikita ko nagbabasketball. Syempre, bigay ako ng tips lang. Hanggang minsan, tinatawag
tinatawag na nila yung mga friends nila. Halika, yung boyfriend ng tita ko, tinuturuan kami ng basketball. So, from 3 players, naging 4 players. Sa sa barangay pa nila, sa Lourdes. Okay. Oo. So, doon na nag-umpisa yung Hoop Dreams actually. Basically. Total, nandun na tayo sa Hoop Dreams. Paano ba nag-start yung Hoop Dreams ko dyan? Okay, so... Pero before yun, sino muna yung player? Ayaw pala. Panahon mo. Actually, ang idol, nagsistart kasi, nung nanonood ako nun, ang mga ang pinaka sa akin, tumatak talaga na na-inspire ako, na talagang nag-push sa akin. Hindi, sa Dream Team. Dream Team 2. Sino ba yung Dream Team 2, Shaq. sila Shaq na yun eh. Sean Kemp, Penny. Grabe. Penny Hardaway. solid yun nun, solid Oo. yun. 2000 ba? 2002 ba yun? Hindi, 90s. 98 ata, o kasi 96 ang alam ko. 2000, pa-retire na yata si ano. Oo, Wala, pinaka-idol ko yun si Sean Kemp. Tapos papasok na si Sean Kemp. Kobe. Mm. And then after Kobe, LeBron. Ganun. Siya na yata yung last na aside kay Shaq, no? Siya na yung last na dominating big man. Yeah. Si Kemp? Kemp, no? Oo, Hindi, ang partner niya dyan. Sila Oo. Robinson, sila Duncan. Kasi after nila more on big man guard na yung play Yeah. ng mga malalaki, di ba? Nagtetris, Nowitzki, ganun na yung gusto nilang mangyari. Shooting Naswerte big naman na eh. namin, na-meet namin si Kobe noon, nag-Manila siya. Oh. Nandun kayo nun. Kami yung nag-represent ng Baguio sa juniors ng Adidas Streetball. 3-on-3. Sila Ah, yung- ang Kay tagal. Adidas ni Coach Leo. Nice. Ang tagal na nga nun. Tagal na. Sobrang tagal na. Ah. Sobrang tagal. So move forward tayo. Careers niya naman as coaches. Yung tanong ni Kevs actually, paano nag-start ang Hoop Dreams? Yung Hoop Dreams. So, sa Lourdes, kasi doon nakatira yung wife ko. I mean, before, yung girlfriend ko pa siya. Tumatambay ako doon after school, that's 5 o'clock. Dismissal na rin yung mga bata, mga pamangkin niya. So, naglalaro-laro sila doon sa... May court, half court doon. Naglalaro-laro sila. Tapos, minsan nakipaglaro ako. Medyo kahit papano, kahit hindi... Kumbaga, bata pa rin ako noon. So, may talon pa ako. Alam mo yan, may galaw pa naman. Tapos, parang nabilib yung pamangkin. Tapos, siyempre, turo ko, paano nyo nagawa yan? So, siya, turo. Tapos yun nga, nag-aya na sila ng mga kaibigan nila. Andyan si Allen. Cobra Kai. Shout out. Mhm. Bata pa si Allen nun. Si Allen, sila Samboy. Subway. Yan ang mga umpisa nun eh. So, during that time, yung mga players na punta sa akin, mostly from public. Walang basketball program ang public. Eh. Sabi ko nga, kung hindi ka SLU na SBP or other school na sumasali ng SBP, wala ka ng training. Wala kang formal training. Yeah. Okay. So, akin, syempre ako parang turuan ko. Ang sa akin kasi nun, parang napansin ko, yung mga nagsa-start na yung Friendship Cup nun, tapos yung mga tinatambakan namin, nung mga players na tinatambakan namin nung high school kami, ang gagaling na nila sa Friendship Cup. So, hindi pala kami special. Okay. Alam mo yun, hindi pala kami special. Malalaman mo lang pag nakakita ka Oo. ng mas So, sabi ko, ano bang advantage namin? Ba't kami ang gagaling namin? Bakit namin sila tinatambakan nun? Na ngayon sila ganyan kagagaling. Tapos so, sa utak ko parang kasi nabigyan kami ng break. Kasi kami nagte-training kami. So, sabi ko, puro mga public schools nga, hindi at saka mga walang basketball program yung mga pamangkin ng isis ko. Sabi ko, sige tawagin yung mga kaibigan yung gawa tayo mag-training tayo, sabi ko. Okay. Sabi ko, training tayo. Doon pa kami sa may Merinol. So, doon tayo, train tayo, sige. Until such time na napapansin na sila, parang siguro pansin na gumagaling sila. Yung mga players from other schools, sumasama na sa kanila. Okay. So, until lumaki na from there. Oo. mismo. Kasi hindi lang siya naalala ko talagang club eh. Club lang. Club lang talaga. Basketball club lang talaga siya na di ba, nagmi-meet ng certain day, Oo. naglalaro tayo sa PMJS. Ang naalala ko yun eh. Tapos, syempre, pagka
mga drills, papansin mo kasi from, hindi nila alam mga basic drills kasi nga hindi sila lumaki sa ganon. So, makikita mo yung improvement from 0 to, yun dun yung fulfillment na from 0 to, yun. So, dun nag-start yung Hoop Dreams. And then, pinangalanan mo na ng Hoop Dreams. Paano mo naisip yun, Hoop Dreams? Hoop Dreams, actually, parang may movie akong nakita ko lang yun ng Hoop Dreams. Tapos, okay na pangalan ng team to So, Tama. Okay, tama nga naman. Maraming nagtatanong ng camp, naalala ko, ng may dominate camp. Ganyan. Parang ang unang rinig nila, Hope. Hope. Hope Dreams. Akala ko nga din, actually, Hope talaga. O yun. Pinagpapawal pangalan nun Iba-iba. Sir Dennis. As a coach? As a coach. As a coach? How was your life as a coach? Coach ka pa rin naman. As a coach, magulo yan eh. Yan ang sobrang gulo. Sobrang gulo na trabaho. Tama po. Alam ni Kevin yan. Yan ang pinakamahirap na trabaho. Mag-coach ka. Sa coach, kasi sa NBA, sa Mamitas, sa coach ako, tulungan kami. Kumbaga hindi lang ako ang utak. Kunyari, player ko si Kevin, player ko si mag-share kami ng ng game plan kung anong gagawin namin. Ito kalaro natin, anong mangyayari. Kumbaga, halo-halo. Doon namin i-combine kung anong strategy ang mangyayari. Yun. Sa coaching mo, kaya nag-start ang... Di ba, nag-coach ka ba muna or nag-Mamitas basketball camp? Hindi, nag-coach ako Mamitas basketball since 2008. Kumbaga maliit lang kami noon, 2018. Naglaro Kumbaga diba? Kung liga-ligang lang. Ganun pinakauna. Tapos kaya start, paano mo nag-start yung Mamitas basketball camp? Nag-start ako noon kasi nga basketball league ako, Mamitas basketball lang. Kumbaga sabi ko, bakit kaya puro kami na lang Nung nagbuo ako Mamitas, lahat ng liga na sinalihan namin, pero hindi naman sa pagmamayabak. Lahat ng sinalihan namin ng liga noon, lahat yun na champion every bracket, napa-champion namin. Sabi ko, tapos maririnig namin sa mga organizer, may Mamitas na naman. Kumbaga, inaanuhan na kami. Naabangan na po. Iniiwasan kami. Kasi totoo yun kasi nung ano bang liga yun sa may Engineers Hill, sabi nila kabracket nyo ang Mamitas. Kaya nag-ano na ako nun, shit, kabracket namin Mamitas. Kebs, maglalaro ka ba sa Mamitas ngayon? Maglaro ka na sa Wizworks. Yun yung time na humiwalay si Kev sa amin, sa yun yung naglaro. Naglaro sa akin si Naging Kev. beef pa yan di ba? Yung Cobra Kai tsaka Mamitas. Siguro maganda i-set natin isang podcast yun lang pag-usapan natin. Actually. Di ba? Yun lang, kumbaga yun ang naging sabi ko, yun ang naging daan ko. Kumbaga, bakit puro Mamitas na lang? Tinigil ko muna yung basketball team. Kumbaga, gumawa ako ng liga. Tapos, after nung liga, sabi ko, mag-camp kaya ako. Nakitay up ako kay Dominate. Kumbaga, siya ang naging utak nun. Kumbaga, ako lang, sabi ko, Kebs, makitay up nga ako sa Dominate, magturo tayo ng mga bata. Kumbaga, si Kevin ang advance sa amin yung mga, kumbaga hinati namin yung mga nag-enroll basic. Mga kids sa amin, tapos kay Kevin lahat yung advance. Yung mga bata ng mga below deep sa inyo. Kasi ayaw ni Kevs yung mga bata. Yung mga basic lang, dribbling. Yung mga ganun lang. Kaya, Alam mo na mga Perez, ayaw mo na ng mga bata. Pero ngayon po nagbago na po. Ang gusto ni Kevin yung nakakadunk na ganun sa advance siya talaga. Yung hindi sumasa 5-4-5 dapat ang 3 points mo. Yun pa lang story yan. Yun lang, yun ang storya ng aking coaching. CJ, Lionhearts. Basketball. Sa akin, sabi ko nga po, maaga po ako nag-coach. Siguro yun, tama po yung sinasabi ni Coach Jan na para sa ko ba narinig to? Sabi, parang pinaniwalaan ko na po ito na pag-coaching, pag nanalo, you give credit.
Yes. sa players. Pero pag natalo, you take responsibility. All the blame. Yun ang pinaka... Hindi ko naranasan kasi yung ma-blame eh. Lagi panalo. Ay, sorry kasi lahat champion. Sorry. Pero sa coaching ko po, actually, pag sa start ko po ng bata, ang dami pong questions eh. Bakit ka nagko-coach agad? Ang bata mo naman mag-coach, ano experience mo? Ganun po sila. Siguro naging ground ko lang po doon is yung previous na experience ko na naglaro po ako sa UB under kay Coach Joel, tapos under sa mentoring ni Coach Kevin. Yun po yung naging parang foundation po ng coaching ko. Pero start po talaga, wala po naniniwala eh. Yun po talaga yung pinaka-struggle ko po nung nag-start Anong ako. age ba nag-start? 22 po ata ako. Pero nag-trainer na po ako sa inyo ng Dominate. 19 years old po ata, 18. no player pa yun. Oo. Kumbaga, 22, kasagsagan mo pa ng game yun. Ano ba, ang lakas pa ng tuhod mo ng ganyang taon eh. Oo, yun po talaga. Kaya pag pupunta po kami sa Manila, tapos pupunta ko Manila sa pagpasok ko po sa mga seminar, nakakagulat po kasi yung mga coaches na nakikita ko, tatanda po talaga eh. Tapos sasabihin nila, ang bata mo naman dito. Meron po yung coach ng Manila po ata yun. Kinausap po, hindi ba dapat naglalaro ka pa? Sabi niya. Pero sabi ko, mas nakita ko po yung pagmamahal ko sa basketball through sa coaching, sa mental po eh. Diba sabi ko po, nung time po na yun, sinabi niyo po na mawawala yung puso niyo sa basketball. Sa paglalaro ko po na, sabi ko, hindi. Gusto ko rin po bigyan ng break yung mga bata or mga students na parang sa akin po nag-start na wala po talagang skills, walang training. And ang purpose po talaga ng Lionhearts is mabigyan sila ng scholarship. Kasi mahal po ng tuition ngayon eh. Yun po yung idea. So ang Lionhearts po talaga, gino-goal niya po yung mga students na hindi kaya mag-aral sa ganung type ng mga university. And through basketball or academic scholar, dun po sila makakapasok. So yun po yung naging goal ko po sa Lionhearts. And syempre, character. Feel ko po character eh. Diba kung sa iba pong camp skills po ang focus nila, sa akin po yung mindset and yung character. Kasi yun po talaga yung pinaka... Sa Ecclesia naman, Sa Ecclesia, ano siya eh, more on, yun nga, sinabi ko na kanina. Ang dahilan kung bakit nabuo yung Ecclesia is because para bang same as Coach John and the rest of the guys, parang they recognized a need. Parang may need for something kaya nagkaroon ng Hoop Dreams. Kaya nagkaroon ng Lionhearts, karoon ng Mamitas Basketball League. May need. And, isa sa nakita kong need kasi ngayon is maraming bata, etong mga youth na to from galing sa school, high school, college. Ito yung nagiging future leaders eh. At the same time nagiging future dads. Diba? If you do not do something today, diba, what kind of family, what kind of government will we be in? Parang gano'n. Kung hindi natin sila, alam naman natin, diba, na the most important thing a person should know is God. Pag nakuha mo yung equation na yan, everything follows. Right mindset, good character, lahat-lahat yan. Discipline, correct discipline. Diba? Be the best dad because you glorify God. Alam mo yung mga ganun, yun yung isa. Kaya tinayo ko yung Ecclesia. And by the way, opening day, Saturday, alam ko pati Hoop Dreams. Sabay-sabay kayo mag-opening. 3 camps ang mag-open Saturday, guys. So I think it's, pagpipilian. the reason, ganun rin sa iba, you have recognized a need na kailangan mong i-cater. Kaya ginawa mo siya. Okay, tama. Tama nga naman. So, to sum it up, pagkakaintindi ko, experience through worship, character development, and to win, basically. Duhin talaga yung kay Dennis. Coach Dennis. Oo. All I do is win. No matter what. Ayan, so, kabuuan naman, I want to ask, syempre, Baguio tayo, nandito tayo sa Baguio. Ano ang contribution ng government natin sa basketball, sa community natin? Kasi ang laki ng komunidad natin eh. Wala. Diba? Ang laki ng community natin sa basketball. Sana meron yung government lang, may konting help lang sana. Support. Tama po. Ang government. Bigyan ng pansin din yung mga players ng Baguio. Kasi sobrang dami ng magagaling sa Baguio. Yun lang. Hindi natin nabibigyan ng importansya. Kasi parang may mga teams rin, parang Baguio lang
Sa bagay, hindi lang naman Baguio, marami ring mga cities na or na hindi talaga nakakasali sa ganyan. Pero parang naalala ko dati yung Baguio Victory. Akala ko yun na yung start natin. Oo. Di ba? Naalala niyo yung La Liga, hindi ko alam, La Liga Filipinas yata. NBL yan. Oh, yung NBL ba yun? Yung nagkaroon ng Baguio Victory, naalala ko, Cardinals ako na. Akala ko, akala ko, ito na yun. Akala ko, kumbaga, ito na yung simula, pero biglang nawala. Hindi ko rin alam kung bakit. Oh, hindi totoo yan kasi yung mga players ngayon, yung mga malalakas nung na etong panahon natin, pag may tryout sa Pangasinan, pag may Bababa tryout pa. sa Abra, Kumbaga ano pa sila, ano nila, sacrifice nila na i-represent yung lugar na kinalakihan nila para mag-represent ng iba. Kasi it lacks representation talaga dito sa Baguio pagdating sa basketball, which is true naman. Ayan. Kulang. So, ano masasabi natin dun? So, I guess. I think like you said nga na aalis pa sila ng Baguio yung mga talent natin. Para mga nurse lang no. Oo. Mga pupunta pa ng abroad para Pupunta pa ng abroad. Oo. Ang nangyayari kasi sa atin, although we get support, hindi lang yung support na UC sa Pangasinan, sa La Union, Oo. meron pero yun nga kailangan hindi sila yung may program talaga. Kailangan mo silang lapitan. 'Di ba? Wala talaga tayong program na nakaset na okay ito pang basketball development. Mm-mm. I don't know kung pagka naayos na yung nasa yung gym na tinatayo sa athletic ball kung magkaroon tayo ng Oo nga pala, inaayos sila. ng ganyan. But sabi ko nga I don't know, I had this talk with Coach Darwin. Kwentuhan lang naman. Coach Darwin, Highlanders basketball Kikwentuhan lang kami. And sabi ko, siguro kasi kukuha tayo from ibang schools, kukuha ka na magre-represent sa Batang Pinoy, kukuha ka na magre-represent sa BPBL, sa ganyan. And they'll only train for that particular league at a certain time. So kung March ang league, let's just say March ang league, magsa-start mo kaya mag-train January, February. So yung synergy ng players won't be there. Yung synergy na gusto mong maating wala doon kasi yung time nila na magkakasama is not enough. Although good thing na rin, ang dami nating liga. So say for example, magkalaban tayo sa ligang to ngayong 8 o'clock. 12 o'clock doon sa isang liga magka-teammate tayo. Sa sobrang dami ng liga. Which is siguro good thing. But in terms of yung training talaga, training. Kasi ako, I'm all about training. Training talaga. Sabi ko, Coach, siguro maganda magkaroon tayo ng parang training pool. Yeah. Training pool. Oo, for Baguio lang. Ang dami nating coaches. Funded by Yun yung number one doon. We can't fund that. Kailangan funded ng government. Ganun po yung nangyari sa BPBL namin last year, na parang sobrang minimal po nung time mag-prepare. Pero nung andun na po kami sa Marikina, parang all eyes na po sa Baguio Parang first time po ata ulit yun na may nag-represent po ng Baguio. Pero coach na po ako nun, yung mga bata ko po na 18. Saka tingin ko naman mostly hindi naman din. Pero syempre, malaking tulong pag may tulong ang government. Pero mostly kasi sa tingin kong issue dyan is, may mga nagko-coach kasi na, kumbaga, magko-coach lang tapos yun lang. Di ba sad to say, may mga players na dumaan sa isang coach, pagkatapos niya doon, hindi niya alam kung ano yung basic. No? Siguro, ang maganda ngayon talaga, yung pag ikaw nag-coach ka, dapat ang utak mo, developmental talaga. Development talaga. Hindi pwedeng mag-coach ka tapos. Other coaches kasi, they coach. Kasi ako, gusto ko pangalan ko, so kukunin ko na tong malakas na to. Yan. Yes. Yeah. So, para na lang siyang I mean, napanood ko to sa isang podcast din ng mga coaches sa Manila. Yun yung sa mga, nag-tackle sila sa mga pay-to-play. Mga pay-to-play. Which is, sabi ko nga, kung ikaw coach, especially for me, ako, sabi ko, ayaw kita i-coach kung hindi ka nag-training sa akin. Di ba? We should have at least trained 5 times bago tayo maging talagang coach player. Hindi pwedeng, yun yung naging, hindi naman, actually, it's not more of, hindi naman siya issue talaga, but if anything, kaya hindi na nagtuloy sa Cobra Kai,
was because naging busy na yung mga players to train. So, syempre, they have to handle life also. So, sabi ko, hindi na rin naman kami nagte-training and it's league naman na, baga, liga, sali ditong liga, saling liga, ng liga dyan. Kung hindi ko na kayo tinitraining, parang sayang na rin yung time na magko-coach lang ako kasi coach lang ako for the sake of just coaching. Oo. So, Kasi yung kung compared sa dati, ang dati parang you're gonna train 3 to 4 times a week para maglaro ng one game na one yun. game. Oo, 'di ba? Totoo. For on that weekend. Eh sa dami ng liga ngayon, parang Wala oo, na eh. 4 na beses ka maglalaro sa liga. Minsan ka lang magte-train. Shooting Oo, lang. tapos shooting. Oo, tapos pag pumunta ka dun sa laro-laro na parang training, para ka pang varsity player na tinatamad na chill-chill. Attitude wala. Oo. Kasi syempre, sasabihin nila, kakalaro ko lang sa ganitong liga, ganito, ganyan. Parang yung development nga talaga ng character is very important. Yan. So next question, as individual coaches, what are your struggles? I'm sure, meron kayong mga struggles dyan. Marami po ata yan. Hindi, kasi for the longest time, yung sa Hoop Dreams nga, sabi ko sa inyo, ang tagal na yan, 2003, no? It was only until nag-pandemic, ilang years pa, siguro 2 years, last year lang talaga siya naging paying camp. Naging livelihood. Last year lang. So, imagine from 03 up to 2023? 22 years. Tama ba? Guys, basta magbayad lang tayo. Hati-hati tayo sa court. Magpapakita ko. Okay, basta just make sure na kung sasali kami ng liga, syempre may babayaran ko. Di ba? Hindi mo rin ma-force na maglabas din talaga ng kahit hatiin mo sa 15 players, kumari 12,000, hatiin mo sa 15 players, meron kang dalawa, isang player na coach kasi ganito. Makikita mo rin naman nagsa-struggle. Syempre, alam mo yun, mag-shell out ka ng no? So I've been doing that since 2003 hanggang Recently lang pala naging recently lang yung talagang kumagat siya na kailangan ko na sigurong maningil. Na hindi ko na rin mapagtakpan sa misis ko na di ba, aalis ka ng bahay, mawawala ka 2 hours, 3 hours, 4 hours. Babalik ka pagod. Wala pa laman, wala kang, di ba? Oo. Mabait lang si God na kahit papano, meron kaming source of income from another source. May mga taong tumulong sa akin sa Baguio All Day, may taong tumulong sa akin dun sa 3-on-3. No? So may mga binigay na tao si God sa akin na okay, tutulungan ka yan. Which allowed me to still train regardless of the pay. Yeah. So pa rin ako, pero kung titignan mo, hindi pa rin talaga siya sustainable na, hindi ko masasabing career siya. Yes. For 20 years, hindi ko siya masasabing career na, tinatawag na akong coach ng mga bata, na-recognize ka na as coach. Pero behind that na siguro, akala nila na, coach, ang daming players niyan. Siguro, ganito ang singil yan. Yeah, Not really. 20 years. 20 years, 50 pesos a training, na yung 50 pesos pa yun, tatakbuhan ka pa ng players. At ako, nahihiya ako mag-charge eh. Tipong, nasingilin mo na sila eh. At pareho tayo dyan, Coach. Diba? Pareho may taga-singil po ng Kasi pagmamahal. ako nahihiya ako. Kasi nakakaya po eh. Meron eh. Meron din naman makulit, meron din naman susuporta na bata. Ako na coach, ako na mag-singil. Ganyan. Tapos yung naningil siya, hindi magbabayad. Pag sisingilin mo siya, ako naman naningil. We are one of the most lowest singil. Grabe. Lowest charging ng camps. Imagine 10 sessions, 3-5. Wow. Ano yun? Take away. Ang tawag doon sa ganun? Bonus yun. Sa totoo lang. Sa totoo lang, ang skill kasi, hindi mo pwedeng pasuyuhan ng skill yung tinuturo. And the students, lalo na yung mga young athletes dyan, you have to learn to invest. Talaga. Basketball camps is one of the investment that you can take.
Kaya huwag kayong manghinayang, 3-5. Diba? Ano lang? 4,000. Kasi pagdating mo sa Manila, yung singil po nila sobrang taas po eh. Grabe po doon. 12,000. Tapos 5 sessions lang po atin. Mismo. At isa pa natingin ko nakita kong struggle dyan, I believe lahat, nag-uusap kami ni Coach dyan kanina. Yung stage parent, no? Yung, paano mo ba i-deal yung isang stage parent? Ako kasi hindi ko siya masyadong na-experience kasi ang level ng basketball na kino-coach pero sa collegiate na. So ako, ang utak ko, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. At the end of the day, ako, coach and player ang magtulungan to reach our goal. Siguro makikinig ako, tinan ko kung fit, kung makakatulong, sige go. Pero yung level ng stage parent na sinasabi ko is yung papakialaman yung sistema mo. May mga ganun, may mga ganun ba? Marami. Dapat may ganito, dapat ganito. Oo. Bakit hindi mo ginamit? Playing time po Playing time. issue. O bakit hindi mo pinasok si ganito? Hindi mo naman pinasok yung anak ko. Yan yung isa. Fully paid naman ako. Ano tingin niyo dyan? Ako pa magpapamerienda. Nakain ko pa kayo lahat. Yung sa Pinasok na- akin, parang, nung time na I'm training as a team, nung Hoop Dreams team siya, I've had that struggle din na parang meron talagang coaches behind you. I mean, parent behind you na coaches, nagko-coach na. Alam mo yun, na tipong, yung bata, nagdi-dribble sa, ito ka, pero wala yung mata sa'yo, nandun sa likod mo. Di ba? Talagang ako sisigaw ako, sa akin ka makinig. Yes, Wag sa daddy mo, sa akin ka makinig. Yung gano'n kasi. Tama Tapos nga maririnig naman. din nung daddy, di ba? Tatahimik din. Tapos sa GC na ako magrarant. Sa GC na tipong, pagka naglalaro tayo, sa akin kayo makinig. Sa mga parents, guys, please, kung may instruction kayo sa anak ninyo, parents, please, do it before the game or sa bahay. Pero do it in a way na nakaayon sa sistema ng team. Di ba? Kasi hindi pwedeng malilito yung bata, kunwari, ang turo ni coach ganito eh. Di ba? Tapos biglang tataliwas yung turo ng magulang. susundan ko? Oo. Sino ba susundan ko? So, you can still teach your way. Pero, say for example, ang tinuro is bend your knees ni coach. Sabi ni coach, kasi bend your knees before you shoot. Hindi yung pwedeng sabihin dun sa bata na, hindi, mali yung si coach. Yeah. Dapat ganito ang gawin mo. Di ba? Dapat, kung anong style mo, no, i-insert mo na lang dun sa turo ni coach para maging in sync. Oo. Ikaw, CJ, yung age bracket, dalawa kayo coach dyan, parehas ka age bracket. Sa parents po, feeling ko po ang intention po kasi talaga nila is personal eh. Kasi anak ko po to dapat ito yung nag-excel. Hindi po natin talaga maaalis yun eh, feeling ko po. So sa side po ng parents, feeling ko po talaga, pag gusto po nila mag-excel yung anak nila, talagang gusto po nila may playing time, gusto nila yung bola nasa kanya. Diba? Pero feeling ko po pag mga ganun, kailangan po talaga separate eh. Wala po talaga silang, or best po siguro is mag-usap po yung parents with the coaches para, alam po, iisa po yung gustong mangyari and masusunod po dun sa coach kasi una-una nag-enroll po pag camp. Tapos pag sa school naman po, dun po siya pinasok na school, so susunod po dapat sila sa coach. Diba? May mga insights po yung parents na dapat i-respect, papakinggan, pero pag when it comes to basketball, feel ko po yung coach po talaga yung masusunod. May ganun din po siya. Not to say naman na i-disregard Po, hindi naman po, valid naman po yung sinasabi po nila. May mga, Kasi sabi ko nga, everyone can teach. Sabi ko nga mas lalo ngayon sa akin, ang dami kong players na yung mga daddies nila are basketball players also. Naswertehan ko lang din na hinahayaan nila ako. And these players are, magagaling din silang mga players during their heyday. So, parang sa akin, ang sarap lang ng pakiramdam na magtitiwala sila sa'yo. Mas meron ka pang problema sa mga parents na hindi talaga naglalaro. Alam mo yan? Pero sa first stages lang naman yan. As the camp goes along, nakakasabay na rin yung mga parents na, ganito pala dapat, ganyan pala dapat. Na ano lang sila, na-excite. Na-excite. Hindi mo, Oo. Siyempre, makita nila yung anak nila. Nag-umpisa, hindi tumatama yung bola sa ring. Na maya-maya, nakaka-shoot na. Di siyempre talaga. Oo, matutuwa Hindi sila mo syempre. rin Yung progression, makikita nila.
So, as ano naman, as coaches, syempre, lalo ka na, Sir John, Coach John, ang tagal mo ng coach eh. Meron bang burnout factor? Meron. I mean, yung parang, kunwari, if you're coaching a game, parang, tinatamad akong pumunta. Eto na naman tayo. Ay, yung magmaburnout ba kayo at one point? Kasi, I asked this question. Kasi, you're doing this. Kasi passion mo siya eh. So, at one time, mawawala rin ba yun? It's not too much of yung tipong mawawala yung passion, hindi eh. Pagod lang. Kasi kung minsan kasi, no, you've been doing this for a very long time, na yung may expectations ka rin sa mga bata. Tapos kung minsan, hindi mo rin maalis as a coach na parang, hanggang ngayon, hindi pa rin tumatama yung bola sa'yo. Yeah? Hanggang ngayon, mahina pa rin yung footwork. Hanggang ngayon, mabagal pa rin tumakbo. Pero, pag sila ang naglalaro, no? Siyempre, kumari, kayong apat, tinuturuan ko. Di ba? Hindi mag-work yung gusto kong makita. Kung ang turo ko sa'yo, pareho rin sa... Magka-cancel out eh. But when you're playing other players that are not in my system, lalabas yung tinuro ko sa inyo. Di ba? Parang ganun. Oo, tama. So, burnout ka, uwi ka ng bahay, and then, may mag-chat sa yung magulang, thank you. Bakit? Nakuha po yung anak ko sa school team. Yun na yung tipong, okay, may natutunan pala. Kasi kung minsan parang, wala naman sila natututunan sa akin, parang sayang lang yung binabayad nila. Yung ganun. Doon mo makikita. Tama nga naman yun. Tama nga naman. Kasi parang, kailangan ng actual process, yung actual na game para makita yung talagang tinuro mo. And most of them plays for other schools kasi ibang school, itong mga players ko, magkakaibang school sila. And then outside of the club, they play for different schools. Nakikita naman ng mga magulang yung improvement. Kasi I don't think they'll enroll them to me 3 consecutive resets, 4 consecutive resets if wala silang nakikita. Yeah. Oo. So, sa akin lang, I hope, no, na I'm doing a good job na to the point na hindi sayang din yung binabayad because I know how hard money is. Sabihin na natin tayong pinakamura, mahirap pa rin i-earn yung mura na yun eh. Tama. Diba? So, dapat sulit din. Oo. So, to wrap it up, last question. Nung player kayo, tanungin ko muna si Kevin. Nung player ka, 3 seconds on the clock, lamang ng 2 ang kalaban. Anong gagawin mo? Titira mo? Take Papasa mo? over, pare. 3 seconds. No time to pass. 3 seconds. 3 seconds. Wala. Automatic ba to? Libre yung 3-pointer mo. Kahit na. Yung time na travel from Kevin to the player. Alam mo, mas masakit yung sisi na ba't pinasa mo pa kaysa yung hindi na shoot. So, I'll take it. Given Isa po kami lahat doon, no? shoot lahat. Pag medyo mas mahaba po yung oras. 3 seconds. 3 seconds. Alright. So, everyone, thank you for watching today. Thank you for watching our episode today. Ang ganda ng topic namin. Just to plug pala, our internet ecosystem upgrade and our CCTV installation services are already online. Kung business owner ka, kailangan mong enhance yung network mo sa office or sa commercial building mo, you can contact us for that. And then anything to plug? And syempre, yung Coaches? social media management, new packages ng WizWorks na sa Facebook na rin yan. So, avail guys, you need it. Sure boy. And then, Ecclesia. Ecclesia, Saturday, magsa-start na po kami. 7 sessions. Registration full na lahat. Full na. Dahil free. So, madaling na full. Ayan. So, yun lang. Coach Jan. Hoop Dreams Basketball. We're gonna start this Saturday na rin. Now we have 2 sessions. That's 8 to 11 and 11 to 2. We're still accepting enrollees. Pwede pa kayong humabol. If you just want to observe, pupunta kayo sa St. Vincent this Saturday, no? 8 a.m. to 2 p.m. Andiyan kami. Yes, sir. Lionhearts Basketball starting this Saturday, 8 to 10 a.m. for kids, tas 10 to 12 sa mga adults. Bring a friend promo kami ngayon, so libre yung sama ka ng isa, may invite. Kayo na ba, girl? Skills training, character development, Lionhearts Basketball. MBL. Mamitas Basketball League, semifinals na, panoorin nyo. Mas maganda ang laban na
Then, finals, UB CCDC rematch. Rematch. Panoorin nyo to. UB CCDC. Thank you. Pero hindi ko na pinipressure yung sarili ko dyan. Look forward next season. So, ayan. Thank you so much for watching, guys. See you on the next episode. Bye guys. Thank you for watching. Please follow us on Instagram and Facebook and subscribe to our YouTube channel. And see you on the next episode.